Alright guys, good day sa inyong lahat. Nasa Lahati kami ngayon ni Nico. Kami lang dalawa kasi si Anika meron siyang activity today. So, andito kami sa Lahati kasi magre-refill kami ng aming ukay-ukay table dito sa Setori. And then after that, sunduin namin si Anika and mag-haviki ruwa kapay ka tayo today. Mag-haviki tayo today, mag-grocery tayo. Actually, tinanong ko rin si Carlos and Elisa, kaso lang si Elisa is merong pasok. Si Carlos naman is pupunta daw siya dun sa jowa niya kaya hindi siya makakasama. I can take it. You can put the parking. Did you already put the parking? Yo. Ah, okay. Through the app only. Yo. Okay. Ah, just through the application. So, punta tayo doon sa Haviki, guys. Ay, sa Haviki. Nalibog na hinto sa pang storyaan eh. Sa ba ni? Punta muna tayo doon sa ukay-ukay kasi i-refill natin yung table natin konti. Hindi ko na kayo masama doon sa loob, guys, kasi marami kasing tao doon and mabilis lang talaga kami ni Nico. Hindi na ako nag-jacket, guys. Si Nico is naka ano lang, light lang siya na jacket. Tapos sabi niya, ang init daw. Sabi ko, init kayo. And spring na talaga, guys. Pero late bloomer kasi itong Finland, guys. So yung mga flowers dito, late sila mag-bloom. Kaya later pa natin makikita. Pero yung mga patatas ko, guys, na tinanim ko sa pots, tumubo na, as in. So dito na kami sa labas ng Setori. Ito yung Setori, guys, oh. Diyan. And maglalagay kami ng extra mga gamit dun sa ukay-ukay. Tapos na kami doon, guys. Sabi ni Nico, what did you say? Most of the customers are women? I saw only one man there. Was it you? No, it was another. There's another. Yeah, most of the customers in Setori are women. So maybe your main for those products are Yeah, not clothes. maybe tools. Don't put them. Yeah, something like clothing, like for decoration and those kind of stuff. Women are weak. Clothes and house stuffs, like kitchen stuffs. So most of the things na naman na binibenta doon, guys, is mga pang decoration talaga and yung mga damit yun. So yun din yung mga dinisplay ko doon. And there were a lot of customers today because today is Saturday. That's why the ukay-ukay place was crowded. So now since we still have time, let's go to our next ukay-ukay place. And hindi kami magdadagdag doon ng gamit, but ano lang, a-arrange lang ako ng table sandali para maayos lang siya tingnan. Tapos pick up na Miss Anika and mag-haviki tayo. Na tayo, guys, sa second ukay-ukay place and magwi-withdraw tayo today ng income natin dito. I don't know how much yun, but we'll see. And ayusin ko rin yung table namin sandali, guys, para hindi siya ganun kakalat. Guys, tapos na kami doon sa ukay-ukay. Nakakatuwa naman. So we're happy. I feel like I'm so rich. Even though I'm not, guys. So now we're going to have coffee kasi hindi pa tapos si Anika's activity niya. So Where we go? let's go have a coffee together. Mutta. I'm gonna date my husband. But we don't have Let's go there in ABC maybe. There's that nice restaurant there. We can have a coffee that side. Yun nga, guys, pinick up na namin yung pera namin. I feel so rich! So, meron kami dito 200 euros and 35 cents. Yan yung isang linggo nahalin, guys. Isang linggo nakita doon sa ukay-ukayan. So, malaki na rin ito, guys. Sana makaipon kami ng marami na ganito para makabili na ito ng ticket or makauwi ka ng Pilipinas po. I'm so happy, guys. Ito na yung pera. Yabang ka, day? But that is not. It's look a big money, but when you start spending it, It's not. Just disappear. Yeah, but we haven't spent a single euro from our ukay-ukay. We are still saving it. So this is
a big thing for us. Kahit pa paano guys, we were able to save a little bit amount of money. Diba? O, malaki na rin to. How much is 200 euros in Philippines? I think it's like 12,000 pesos. Isang linggo, diba? Okay na rin yun. Pero maliit lang tong 200 guys. Ito sa Finland actually. Ito naman guys, kapag pinagtrabahuan ko to as a nurse dito, isang araw na sahod, something ganyan. Pero ito is tax free. But if I work this one as Iran Hoytaya, they will deduct tax. But this is tax free guys. So, that's something very good. Kakape lang kami dito guys. Meron silang bakery dito guys. So, tignan nyo. Kita mo yung mga ginagawa nila. Pero doon tayo sa loob. Okay. Mag-CR mo na daw si Nico. So, dito tayo sa loob guys. And dito kami kakape ni Nico. Ito lang kami magkape ni Nico guys. Ito na yung aking coffee. Ay, hot choco pala to. Tapos, kuha tayo dito ng donuts or muffins. Yan o. Sarap. This is my favorite. Dallas Pula. They have this one, Daddy, oh. Donitsi or this one? Okay, you want Donitsi. Donitsi din daw kay Nico. Tapos saan? Yan. I want the same thing. Yeah. Ay. This or without? Sayo niya ano ba? Tässä toisessa ei. Yo, toi ano ko. Yo. Meron din ganito guys, oh. Mga pilang mi guys. Ito na yung pinakamasarap na donut dito sa Finland guys, yung Arnold's. Pero iba pa rin yung Dunkin, oy. Dunkin, Mr. Donut, wala kasing ganyan dito. Pero Arnold's lang ang meron kami. Andito tayo guys sa Gigante. Ito yung mga bilihan ng mga appliances, mga computers, laptops. Kasi may titingnan lang tayo dito. Hindi naman tayo bibili. Window shopping lang ba? Habang iniintay namin na tapos si Anika dun sa activity niya. Dito kami sa mga ano guys, sa mga camera. Tingin-tingin lang. Wala tayong bibilhin. Tingin-tingin lang tayo. Ibog-ibog lang tayo dari ah. Ganda nito guys, o Marshall. Tag 229. Kaganda guys. Oh, this one is so nice. JBL. 429 guys and 99. Oh, mga JBL. Android for Nanyo to guys, meron silang 59 euros na phone. Ano ito? Nokia. Ito din is Nokia. Hindi ba mag-on? Ayun. Oh, parang maganda din siya, oh. Daw, camera daw. Maganda man siya guys, oh. Maganda siya guys. Only 50 daddy. Maganda din tong Z Fold guys. So tingnan mo guys. Aray. Sa man yung isa naman akong kamot pang ngunit good. Oh, di ba? Oh. Para na siya laptop ay kanang tablet. Tag 2019 palit na lang kag kuan oy. Laptop. Pero maganda siya. Mahal man guys. Interested ako doon sa ano. This Android is so simple. Interested ako dito sa Nokia kasi nag-sale sila 59 euros na lang siya. He's good to hack Saan na kaya masanin sula? O sa tanto oaks. Ano naming bumili ng ganito guys? Kasi meron nang binili si Nico na isang GoPro na yung handle nga siya or parang yung nilalagay niya sa ulo. Pero ito, yung kunwari magkukuha ka ng video underwater, kailangan talaga siya ng cover. Tag 54.99. Meron kaming nakita dito guys na 44 euros. This one is outlet. It means somebody bought it
and then return siya, but it's still very good. But this is the only missing there is cocktail tutuate. It's dried. Package. And then package is missing. Ayan. But this is cheaper, Daddy. Asa lang kasi? Bili namin siya, guys. So, nakasave kami ng 10 euros. It's still new, but it was opened. And then, wala na yung box niya. Pero bago pa talaga siya. So, nakasave kami ng 10 euros. Kasi sobrang tagal nang gustong bumili ni Nico ng ganyan. Para daw pag gustong kumuha ng underwater na video. Kasi mahilig kasi ako magkuha ng mga ganun. Di ko naman yung GoPro, guys, nilagay talaga underwater. Kasi nakita ko dun sa videos ng mga ibang vloggers. Pati yung kay Maring Queenie, nung umuwi siya ng Pilipinas yata. Nabasa yung kanyang GoPro. So, nasira. Nakabili patuloy siya ng bago doon. Sana gaya tayo ni Queenie na maraming pambili palagi, no? So yun, binili na namin kasi nakasave kami ng 10 euros. And yung missing lang naman is the packaging. It's still very new. Yo. It's a good savings. And it still has warranty. Yo. It's not been used. It was like opened and then tinry lang siya nang nagbili tapos ibinalik dito. Yun lang yung reason. That was the only reason. This is fit for this For the handle. stick. Yes, it can say forehead. Nee. So example, you go diving under the water, you can put that one. Kasi meron si Nico nang nilalagay niya dito sa ulo niya, guys, na handle. So you need to, no? Okay lang sa mo, Hemit. Okay. Oh, amazing. I start seeing fish there already. Is it? It's a I can see. Filipino there. Okay. Are we in the Philippines? No, Yeah, we no go need. check that. Let's check this at home. Papunta na tayo kay sa Haviki. Grabe, sobrang ganda ng weather today talaga. As in, spring is here. Dito na tayo, guys, sa may Haviki. And ayan na yung pila dito. Dito na kami, guys. Kasama na rin namin si Anika. Nakikinig siya ng kanyang music. Puff the Magic Dragon. So, maghintay lang tayo ng 9 minutes. Mag-open na yung Haviki Ruacapaica. So, dito lang din makapark si Nico sa tapat mismo. And dyan na yung door. Hintayin lang natin na mag-open. Yung kinita pala namin doon sa ukay-ukayan, guys, is 12,000 pesos pala yun siya kung i-convert. Amazing, no? Konti lang yung mga nilagay ko doon ba? Ay, actually marami na rin, pero sobrang mura kasi talaga, guys. Pero kung mamahalan ko yun, walang bibili nun. Kasi alam ko talaga na dito, marami din talaga ang sobrang nagtitipid talaga, guys. So, yung gagamitin ko today na pangbili dito sa Haviki Ruacapaica, manghiram muna ako doon sa 200 euros. Kasi hindi ako nakapag-withdraw ng pera. I-reimburse ko na lang. Ayan. Kasi ni 1 euro, guys, doon sa ukay-ukay namin, wala pa talaga kaming ginastos. Inipon lang talaga namin siya, and hopefully makaipon talaga ng enough, no? Extrang pera din yun, parang extrang income din talaga namin siya, guys. And I'm so happy, guys. Ayun, meron talagang Haviki Ruacapaica. What are we gonna do, Daddy, if we don't have Haviki? I don't know. Yesterday you bought milk, 3 milk. 3 milk, and cheese, plastic bag. and plastic bag. How much was it? 10 euro. That's all. But dito sa Haviki, guys, we can buy us like 2 big bags of goods for 10 euros. Can you imagine that one? May karne pa. Kasi meron akong cash sa bahay na 10 euros. Yun sana ang gagamitin ko today. Ginamit siya ni Nico kahapon. Kasi wala na kaming milk. The only thing that we usually buy in the store is milk, Daddy, no? Milk, cheese. Usually, those are the only things
sometimes if we just need something else na wala kami sa bahay, yun lang ang binibili namin usually talaga. Halos talaga more than 98% of our food is dito talaga sa Haviki. Ay, hindi pala 98. Kasi meron din kasi kami mga pagkain na nanggaling sa forest. So, yun. Malaki talaga siyang katipiran, guys. Di talaga ako magsisi and di talaga namin siyang ikakahiya. Are you, Daddy, ashamed that we are buying food in the Haviki Ruaka? No, it's not even when a lot on in, Even. maybe have some kind like a charity or take a part of charity anyway. Even have a lots of money and just go there and example church Ruaka apu tayo kataman. Make like a volunteer work. Yeah. Hopefully, or we have a lot of money now that we can also share, even like food or something. But even us guys, even though we live abroad, we are also struggling, you know. If you only knew. Sus, kung hay-hay lang akong kinabuhi guys, makadugay na siya kung makauli ng Pilipinas. Pero, alam mo yung hirap kasi talaga dito. Bawat galaw mo talaga dito guys is gastos talaga siya. Kaya, pag pumupunta kami ng city, ukay-ukay, tapos diretso na rin dito sa Haviki para diretso na nga siya lahat. Kasi isang drive na lang ba. Dito na ako sa pila guys. Ako naman yung pinakahuli. Oh. Huli talaga tayo. Naka-jacket pa sila. Ako hindi na ako nag-jacket. Sobrang warm na kasi guys. Pero yung iba is naka-light jacket lang sila. Ako talaga wala. Kung hoodie lang. Kasi hayahay na kasi ang weather. It's plus 13 today. Kasi sobrang sunny. I think mag-open na yung door soon. Hintayin na lang natin. Tapos makakabili na tayo ng Haviki Ruaka. And medyo mahaba ang pila today. Kahit Sabado. Tingnan nyo. And nandito tayo sa pinakadulo. Lang naging windy guys. Itugnaw na noon ko. Alas 5 naman. Alas 5? Alas 3 naman. Pero hindi pa sila nag-open. Late sila nag-open today. Akala ko mag-open na yun sila kanina. Hindi pa pala. Ipanugnaw na noon ko. Wala na kasi akong jacket. Pero yung isa talaga dyan guys. Naka-short na lang talaga siya. Nakapang summer na talaga siya ng outfit. Medyo windy din kasi. Tapos dito guys. May shade kasi dito. Kasi may mga yung stems ng puno ba. So, medyo shady na dito. Kapag shady area, guys, malamig. Pero kung doon ka sa tapat ng init, doon warm talaga mafe-feel mo. Pero dito, ipanugnaw na yung taon ako mga kabukugan. Kadugay ba mag-abre? Alas 3 na pasado. 3:20 na, guys. Ngayon pa mag-open. Yan. 3:20. Sobrang late. But, that's okay. What we can do. Meron din silang mga ginagawa din sa loob and baka meron pa silang hinihintay ng mga volunteers. So yan na. Pasok na tayo dun sa loob. Muusad na yung pila guys. Finally guys, nandito na ako sa loob. 3:21 na nag-open yung door. Sobrang late na. Napaka-unusual na late yung mga opening hours. Siguro kasi baka naghihintay pa sila ng mga volunteer nila. May clock ba dyan? Ayan. Yan na yung oras ngayon. 3:30 na ng hapon guys. Andyan yung mga tinapay guys. Konti lang yung mga tinapay nandoon. Pero doon sa labas yung iba. Ito na yung bags ko today guys. Sobrang daming laman. Punong-puno. Nalagay na ni Nico lahat sa car guys. Hello, masama talagang pakiramdam ni Anika. Nakatulog si Anika guys. Patulog. Anika. She's not feeling well daddy. Ano koy? Uy, katulog guys.
Hello Ray guys! Finally, andito na kami sa bahay and i-haul ko na sa inyo lahat ng napamili namin today for worth 10 euros sa Haviki Ruakapayka. Lahat ito guys hindi per piece, hindi per 3 pieces, hindi per bag. Lahat ng ipapakita ko sa inyo, lahat ng to is worth 10 euros lang doon sa Haviki Ruakapayka. Wala talaga siyang particular name. Pero yung organization na nagbebenta nito guys for worth 10 euros, ang tawag sa kanila is Tuki Apu Uhidistus. And non-government organization siya dito sa Finland in which na nagpro-provide sila ng different kinds of services ng help. And isa nga ito sa mga help na binibigay nila in which nakakatanggap sila ng donations from different stores dito sa Finland, specifically dito sa Lahti, Hollola area, sa different kinds of stores, groceries, every day from Mondays to Saturdays. And lahat yon is free nilang nakukuha, but binibenta nila ng worth 10 euros. Lahat-lahat guys na makukuha mo doon or mabibili mo doon sa kanila. Kasi nga ito is mga perishable goods. Sometimes meron ding non-perishable goods or yung mga hindi nabubulok or yung mga nasisira na mga pagkain. Or madalas naman talaga is yung mga perishable goods sa mga groceries. Ang reason na andun siya sa Haviki is because hindi na siya pumasa sa standards. And usually yung mga best before dates either today or after 3 days saka siya mag-expire. Kaya siya tinatanggal na siya sa shelves. Tapos binibigay siya doon sa organization kasi nga hindi na siya pumasa doon sa standard nila. And para hindi siya masayang, binibigay sa Tuki Apu Uhudistus para ibenta for worth 10 euros. Bakit pa rin nila binibenta ng 10 euros? Pwede naman nilang ipamigay ng libre. Yes, that's a very good question. However, itong organization na to guys is nagre-renta din sila doon sa building kung saan nila ginagawa itong trabaho na to. And then, kailangan nilang i-pick up yung mga pagkain sa stores, in which kailangan din nilang gumastos ng gasolina and ng time for that. Tapos yung water din, kasi sa building, kompleto yan. May water bill, meron din yan siyang electric bill, tapos may insurance pa, ganyan-ganyan. So, kailangan talaga siyang may bayad. But anyways, maraming beses ako nakakita doon na kung wala kang pera, pwede ka lang pumunta doon sa linya and bibigyan ka nila. But hindi lahat. Kasi ito naman, 10 euros lang siya na binebenta and hindi siya ganun talaga kabigat sa mga tao. Ang 10 euros dito sa Finland is sobrang mura na yun guys. Actually, nung nag-start ako na bumili doon sa kanila, hindi pa siya 10 euros. 8 euros pa siya that time. Pero nag-increase sila guys kasi nagmahalan kasi talaga ng mga dito, utilities, gasolina, lahat-lahat nagmahal dito guys. Kagaya lang din dyan sa atin sa Philippines and other parts of the world. Lahat talaga, di ba, nagmahalan talaga. Kaya nag-increase sila ng 2 euros. Though nag-increase sila ng 2 euros, hindi naman siya ganun kabigat kasi 2 euros lang naman siya. And sa dami ba naman na mabibili mo dun sa kanila for worth 10 euros, napakasulit din talaga. And we are so thankful, my family so thankful na meron talagang organization na Tuki Apu Uhudistus kasi nga sila yung nag-help din sa amin guys in order for us na makapagtipid talaga. Kailangan talaga namin magtipid as much as we can kasi meron kami mga pangarap ni Nico na kailangan naming mapagtagumpayan. Kagaya nyo rin, meron din kami mga pangarap pero hindi lang namin siya verbally na sinasabi. But maybe one day kapag nangyari na yun, we'll be able to share it. Kaya nga, we are trying to live as minimal as we can. Hindi talaga kami masyadong magastos. And we are so thankful na kahit pa paano meron kaming extra money na nakikita doon sa aming ukay-ukayan. Marami pa rin akong gamit dito sa bahay. I think there's still 5 or 6 boxes dito ng mga gamit namin na hindi na namin kailangan na kailangan ko siyang dispose. And paano ko siyang madidispose? Through doon sa aming ukay-ukayan. So, may mga students minsan na nagsasabi sa akin na kailangan nila ng ganitong gamit. Yung mga malapit lang naman dito, yun is binibigyan ko rin sila. Kaya yun guys, dami kong yaw-yaw. Papakita ko na sa inyo yung mga napamili ko today for worth 10 euros sa Haviki. 2 bags ito. Meron ako ditong isa.
And itong color blue. So, dito na ako na side guys kasi masyadong, sinag ang adlaw dito round. Tagpo ang sa ginoo, hayag kaayo, no? Kaya dito na lang ako na side na mag-haul sa inyo. And, unahin natin tong mga tinapay. So, ito lang ang tinapay na kinuha ko yata. Yeah. 2 tinapay lang ang kinuha ko doon, guys. Kasi nga, meron pa kami tinapay sa ref. And, ubusin muna namin yun. And yung mother-in-law ko rin, tsaka si Lola, meron pa silang tinapay kaya hindi ako kumuha for them. Siguro next time, next week, kapag napadaan kami doon or bumili ulit kami doon sa Haviki, is ibibili ko sila ng tinapay doon sa Haviki. So, kasali ito guys ha, 2 packs na ito ng tinapay. This is Ruiz Palat or yung rye bread, yung dark bread na hindi gusto nating mga Pilipino. For sure, pag kayo din nakakain ito, hindi ito magustuhan kasi nga iba nga yung lasa niya. But actually, this is the most healthiest bread compared sa pandesal. Yung pandesal masarap of course kasi sugar yun eh. Kasi yung flour, white flour is really rich in sugar. Ito naman is hindi. So, mas healthier ito and mas mabigat siya sa tiyan. Kaya, ito ang gusto namin. And before, si Anik hindi talaga siya kumakain nito. But, natuto na rin siya guys. Sanayan lang talaga. So, sometimes bumibili pa rin ako ng light bread. Kasi nga, para paminsan-minsan, maiba naman yung pagkain. Tapos, meron tayo ditong mga celery. 1, 2, 3, 4 na packs, 5. Oh, 5 bags ng celery, guys. So, anong gagawin mo dyan, guys? Ang dami yung lamang kinukuha. Alangan. Kasi kasali ito doon sa 10 euros. Ito sa pinakahulihan na. Wala na ito mga number. Pwede ka lang kumuha doon as much as you can. So, kinuha ko itong mga celery kasi masarap kasi itong i-juice. Ayun ang dahilan nun. Hindi ko naman tululutuin lahat. I-juice ko lang to siya, guys. And for juicing talaga, kailangan mo talaga ng maraming juice. Ito ba naman yung pag-iinartihan ko, i-juice ko na nga lang, diba? Ayan. Pwede din yung iba, lutuin ko. Ganyan. Pero usually, masarap kasi ang celery kapag juicing. Kaya, mas gusto ko talaga siya na i-juice na lang compare na lutuin. Para mainom din namin na diretso. Meron siyang peppery and sweet taste. Masarap siya, guys. Siguro magtatanim ako ng ganito sa yard namin. Pero hindi ko pa alam kung kakayanin ng oras natin. Kasi nga, mahirap din mag-gardening Kaya usually, ang tinatanim namin, hindi ganoon karami. Marami naman kaming plants na sa labas. Kaya, konti na siguro ang planting na gagawin namin. And, ayun. But I will try. Siguro maghanap ako ng seedling kung meron akong mahanap. But yeah, so meron tayong 5 packs ng celery. Doon. Galing sa Haviki. So, lagay natin yan dito. And, meron din tayo ditong L'uomo Peruna. Organic potatoes. Ayan. Alam niyo ba, ba't ko kumuha na? Bulol na gitani ba? Kumuha ako nito guys, kasi minsan, lulutuin namin, o kaya naman, itatanim natin siya. Kasi, pero meron tayong mas maraming patatas na ma-harvest pagdating ng autumn. Ayan. Pwede pa yan siya itanim. Tapos kumuha ako doon ng maraming saging kasi favorite ito ni Anika. Napakaganda ng mga saging nila ngayon. As in, ganito ang itsura ng saging, oh. Buksan ko to guys ha. Ito ganito. Ang panit lang ang daot ani. Pero sa totoo lang, yung loob nito, hamis pa ni Simon Kigol. Charot. Dahil, kagawa pa yung sagingan ni, oh. 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 Lamig ang saging guys. Ang daming saging. Kasi yung saging na natira namin dyan, isa na lang. Tapos medyo nalataan na, sabi ni Anika, what happened to the banana. Saging pa more. Ito pa, saging pa more. Ito pa. Daming saging guys. Sino mahilig ng saging dyan?
O, diba? Isa ka tray mong saging. O, if Anika see this one, for sure, kakainin niya rin ito. Nanawakaan. Buka. So, ayan. Ayan yung ating saging. Anika, can you see this? Anika! Ay, hindi niya ako narinig. Dumaan kasi siya. Ayun. So, itong saging natin, guys. Marami tayong saging. Lagyan natin itong saging dito. Ayan. Saging. Tapos, meron tayong seedless na grapes. Ayan. Seedless grapes ito. Oh. Asa ka pa. Kagwapa aning grapes, guys. Andoon to sa habiki. Food waste na ito, guys. Ang tawag talaga dito is food waste. Ano pa yung ibang term nyo? Basta, yung term nyo, guys, yun na yun. Pero yung term dito is habiki talaga or habiki ruwaka food waste. Yan talaga yung term nila dito. Imahin ko yung ano, nandoon sa gilid. Ito naman is Marabuna chocolate, fruit and mandel. Oh, what is manteli? Is almond. Dried fruits and almond. Ito. Hindi na ako kumuha ng coffee, guys, kasi marami kaming kape sa bahay pa. Kasi susunod na lang ako kukuha ng coffee doon. Kasi itong chocolate, dun to sa may pinakadulo. Dun sa may cashier kapag palabas ka na. Tapos meron na naman tayo ditong blackberries. Ayan. Blackberries. Tapos, dalawa pala yung grapes na nakuha ko. Hindi ko na matandaan guys, sobrang dami. So, dalawa ito guys na seedless na grapes. Ayan, sobrang ganda pa ng mga grapes guys. Uy. Gwapa pa kayo ni guys. As in, gwapa pa ni kay auntie. Si auntie grapes. Tapos, meron pang isang chocolate dito. Yuhula Powdan na sukla or chocolate. Andun to sa Haviki. Hindi ko alam bakit. Saan ba expiration ito? May pa siya guys. May. Siguro pag napanood nyo tong video na to baka late na. May 2025. Ayan. Kaya siya andoon. Kasi malapit na siya ma-expire. Ano pa ba next? Ito. Itong napakaraming fruits. Sobrang daming apples na naman, of course. Hindi yan mawawala doon. Sobrang daming apples palagi sa Haviki. Kasi ito, hindi na maganda masyado yung balat nila. Kaya ito napupunta sa Haviki. And sobrang sarap nito guys i-juice. Timing kasi wala na kaming juice. Lahat ng fruits na nakuha namin last time na nag-Haviki kami, ubos na yun guys. Ang natira na lang is yung lemon. May ilang pirasong lemon and ilang piraso ng green apples. And ang planning dun sa green apples is gagawin ko siyang pie. Yan o, sobrang daming apples. Sobrang daming apples. Sus. Kung mag-juicing ka guys, kailangan mo talaga ng sobrang maraming fruits. Kasi kailangan ng maraming fruits sa juicing. Kasi marami kasi itong cup. Ayan na, Anika is here now. Did you see? What happened to banana? What happened? Nothing happened to the banana. It's long. That's a long one. Kumain na si Anika ng banana guys. You put this one there first, Anika. Mommy will eat this one later. Mommy will show to our friends first the foods that we get. You put it there. Eat at Julie's. No, we're not going to Tita Julie's house because you're not feeling well. Gusto talaga nito pumunta doon ba? Masama man kasi pakiramdam. Natulog na nga siya kanina sa sasakyan. So, ito pa. Meron tayo ditong mga citrus. Ayan. I-juice din namin to guys. Lahat ng mga fruits, usually ginu-juice namin talaga siya. Ayan. Marami to. Sobrang dami, di ba? Sus. Panglabay rin pa kanila. Si Julie naman, yung kinukuha niya guys, is yun yung mga Haviki din yun. Pero yun naman is
dinidiretso na siya ng mga store sa dumpster kasi nga walang kukuha nun. May mga ganun kasi may mga stores guys actually na hindi nila binibigay for donation yung mga pagkain nila. Mas prefer nila na itapon na lang yung mga pagkain kasi bawat stores though the same name ang store, mga franchise, mga ganyan yan sila, iba-iba yung may-ari. Pero isa lang yung pangalan ng store kaya kanya-kanya sila ng policy. Kaya yun sa church, minsan, yung last time pala, yung tawag nito mga tindahan yung Prisma na malapit sa church, hindi yan sila nagdo-donate sa church before. Recently na lang yan sila na nag-donate sa church. Kasi nga, binibigay nila doon sa Tokiapu Uhudistus and most of it is tinatapon nila. But the church made a meeting with them and yun nga napag-agrihan nila na ibibigay nila yung mga pagkain nila guys na haviki or food waste sa church para ipamigay ng church sa mga tao. Yun yung church kung saan ako nag-volunteer from sometimes kapag meron akong oras na pinamimigay yung mga pagkain for free doon sa pila. Tapos, meron tayo ditong champ na Valkoinen Hercos Yeni, 2. Ayan, 2 mushroom. Tapos, meron tayo ditong burger. 2 burger. So, ito definitely makakain to tonight for our ilta pala. And meron tayong mga tawag nito kasi tawag guys, salad. Torpa rin trio. Trio siya kasi 3 klaseng salad siya. Ayan o. Ayan, 3 trio. 2 lang pala kinuha ko. 2. Yes, 2. Tapos, meron din tayo ditong Viheria Pitka Papu or yung beans. Sa baba na ito kebab. Help po yan o piya. Pwede itong pang ulam guys. Kebab. Or pang palaman sa tinapay. I think pang ulam mas masarap to. Ayan, meron tayong 2 nito. Marami silang ganito doon kebab. Tapos meron na naman tayo ditong chorizo. Ito, gusto ko itong gawing pies. Yung chorizo na pie. Nag-iisip ako ng ganun. Ito 2. Tapos, marami silang actually karne today guys. Pero konti lang yung mga pies nila. Yung mga luto ng, yung mga ganito nga na pies, konti lang. Ito ganito sana yung mga gusto ko. So, ito na lang ang natira doon. Wala nang iba. Pero maraming fruits. Tapos, ano to? Ay, hindi ko talaga to binasa ba. Naudan liha pala ito guys. Ito giniling na beef. Ayan. Tapos meron pa tayo liha suikale. Ito. Right? Ayan. Karne din ito guys, pang ulam. Pwede siyang ihalo sa stir fry. Ano to? Lactositon or lactose free na whipping cream. Pwede pala akong gumawa ng cake nito, no? Lagyan na ganito. Gusto pa naman ni Nico ng banana cake. Does Daddy want banana cake? No, jos on siellä, voi tehdä. Tapos ganito guys, mayroong 2 paprika. Nasira na pala to isang paprika. Hindi ko nabantayan. Pero it's okay. Pwede ko naman yun siyang i-cut dyan. Tapos yung the rest lang ang gamitin, di ba? Ayan. Gamitin ko yan sa pagluluto. Tapos, ano ito guys? Hindi ko talaga alam ito. I think this is milk with no added sugar. Miglio Miho Millet from our lands. I think, asa man siya gluten-free. Organic milk drink siguro ito. Organic millet or milk drink. Kasi iba yung language niya. Para siyang Italian. Yeah, para siyang Italian na ano. Hindi tayo marunong Italian guys. Millet.
bio, so baka organic ito siya. 100% natural ingredients. Organic nga. Organic millet original. Baka milk. Basik ko ani. Ano man niya? Italian nga siya, guys. Wala mang finish dito. English, ito English. Water, Italian millet. Cold pressed sunflower oil, sea oil. Millet, good guys. Unsa man ang millet, uy? Comment down below, unsa na millet. But I think it's a milk drink din ito siya. So, meron tayong isa nito. Puno na mong lamisa. Tapos, meron din tayong, mga items dito, guys, na non-perishable goods. Like ito. Nalagyanan ito ng kandila. Alam na, saan this papunta? Punta to sa ukay-ukayan. Ibaligya ko na sa ukay-ukayan. Ibaligya ko na sa ukay-ukayan ako, guys. Tapos, meron tayong tali dito sa buhok. Kailap. Kinsa pa rin magamit, di ako? Diba? Nanakoy tali sa buhok. Diba? Tapos, ito pa. Ibero na hues lasso. Alam mo yung pang design sa buhok? Ito siya. Tapos, meron tayong 2 tissue paper. Ayan, magamit ko to kapag meron akong mga activities or mga party-party, no? Siguro kapag nakita kami ng mga friends ko, magamit namin ito doon. Ayan. So, meron tayong mga non-perishable goods din, pero mas marami talaga yung perishable goods. And lahat talaga ito, guys. Promise. 10 euro lang talaga ito lahat. And kapag na-timingan talaga, marami talaga silang karne and mga sausages. Depende talaga sa time. Depende sa panahon. And actually, meron nga itlog doon. Gusto ko sanang humingi, pero sa isip ko, meron pa kami itlog sa bahay. Meron pa ba? Naubos ko na yung kahapon na itlog namin. Hindi na ako humingi. Kasi yung nasa likod ko, humingi siya ng itlog. Kasi yung kinuha niya, yung isang karne. Tapos, nagtanong siya kung meron bang itlog. Ayun, binigyan siya ng itlog. Pero ako hindi na ako humingi ng itlog, guys. Nakalimutan ko. Parang wala na kami itlog. Ayan. Sobrang dami, di ba? Lahat ng to, guys, for worth 10 euros lang ito dun sa Habi Kirwa Kapayka. Saan ka makakahanap ng ganito dyan sa Pilipinas? Ganito karami mga pagkain for worth 10 euros lang. Ang 10 euros yata sa atin is parang 620 pesos mahigit. Ganon. Ganito karami. And imagine niyo kahapon, sabi ni Nico, nagpunta siya ng grocery kasi nga wala na kaming gatas. Bumili siya ng 3 milk, isang pack ng cheese, tapos yung shopping bag. Lahat daw yun is 10 euros na. Sobrang konti na lang talaga ng 10 euros. Hindi ka talaga makakabili ng maraming pagkain sa 10 euros, guys. Unless na lang kung yung bibilhin mo yung not so healthy talaga ng mga pagkain, yung mga luto na nga siya, or ano ba tawag yun? Yung iinit lang, i-microwave mo na lang siya ba, yung mga luto na nga na gano'n, yung hindi na siya sobrang fresh na pagkain. Iba pa rin kasi talaga yung lutong bahay na ikaw talaga yung gumawa ng pagkain na nilutuin mo yung food mo. Iba pa rin talaga ang lasa ng pagkain na yun, guys. Kaya sobrang nakakapanghinayang ng lahat ng ito, guys, is mapupunta to sa dumpster. Hindi lang to ha, sobrang daming tao dun kanina. Imagine niyo bawat tao, tigda 2 bags or 3 bags pa nga yung iba kasi yung iba meron pang stroller. Gano'ng karaming pagkain na napupunta sa food waste dito, guys. As in, sobrang dami talagang food waste. But thank goodness na merong mga organizations na tumutulong para ma-lessen yung food waste ay hindi siya mapunta sa dumpster. Even though merong mga organizations na tumutulong to reduce the food waste, still marami pa rin talaga ang food waste na naitatapon ng mga groceries. And Finland talaga is one of the country dito yata sa Europe, if I'm not mistaken, na sobrang dami talagang food waste. And hindi talaga siya maiiwasan kasi nga, iba kasi talaga ang standard from country to country. Dito naman, iba din talaga ang standard nila. Kaya kapag konting damage lang sa isang bag, ayun, lahat ng yun, guys, damay yun lahat. Kaya dito, sobrang mahal na mga pagkain. Hindi ko talaga din siya maintindihan, guys. Ako sa totoo lang, hindi ko siya maintindihan bakit. Sobrang daming tao ngayon, guys, ang hindi nakakabili ng ganitong klase karaming
mga pagkain or kahit nga nakakakain guys, sobrang daming tao naghihirap sa buong mundo. Tapos dito, 'di ba? Basta-basta na lang siyang itatapon. But we are so thankful guys kasi nga meron talagang Tuki Apo Uhudistus na nakakabili kami ng mga pagkain for worth 10 euros. And through this way, we are also helping na mag-reduce ng food waste. Tapos, mabawasan yung bad chemicals na mapupunta yung, alam mo yung pag lahat ng to napunta to sa dumpster, magiging bad chemicals to siya lahat. It will add up to the pollution. Tapos, nakakatipid din kami, di ba? And we are still able to enjoy a lot of food every day na nagaling doon sa Haviki. And sobrang malaking tipid talaga siya for us. Most of the stuff na binibili na lang talaga namin sa grocery is yung mga items na hindi namin nabibili sa Haviki Ruwakapaika, like yung gatas, sometimes yung cheese, ano pa ba? Mostly yun lang naman. Ano pa bang iba? Yeah, usually guys, yun lang naman. And wala akong nabili today or nakuha dun today sa Haviki na mga herbs kasi wala sila masyadong herbs today. Iba talaga pag Monday. Siguro sa Monday pupunta ako. Ngayon is Saturday, so isang araw. Siguro pupunta ako guys. Kasi mas maganda talaga pumunta ng Monday kasi nga marami nga talaga silang items. Sobra gid, as in grabe gid guys. Grabe gid kay kadaghan pag Monday. And sobrang sulit talaga kapag Monday din. Kasi nga, sobrang dami nilang items na pinamimigay or available. Kasi nga, pag Saturday and Sunday, today Saturday, nakuha na nila yung items no, from the store. Pero mamayang hapon kasi guys, until mga 9 o'clock kasi ng gabi, magki-clearing pa yan ang store. So, yung mga items na today, bukas yan. Tapos, Monday. Diba? Sobrang dami. Kaya, pag galing ng weekend, marami talaga ang napupunta doon sa food waste. And it's just so amazing na enjoy namin yung ganito. I hope you guys will be able to have the chance na ma-experience din to and magkaroon ng ganito karaming pagkain sa table, di ba? Sobrang kompleto talaga to guys para sa amin. Kasi may mga pagkain na kami na nabili from last time na na-save ko na. So, example, meron akong nabili parang last 2 weeks yata ago na mga sibuyas. Yun naman is pwede ko siyang gamitin. Hindi ko naman gamitin lahat yun, no? Gamitin ko yun for this one. Halo ko yung karne, ganyan. Gagawan lang talaga siya ng paraan and hindi talaga siya masasayang. Basta creative ka lang on how you make your food at home. Ayun. I'm just so happy kasi maraming fruits. Kasi majujuice namin yan. And hindi kami bibili ng juice, di ba? Ayun. Tingnan nyo naman yun, guys. Ganyan karami, guys. 10 euros lahat, di ba? Saan ka makakahanap ng ganyan karami for worth 10 euros? May pa-chocolate pa. Grabe yung mga tao dito, eh. Ay, makawalag energy. Tingnan nyo naman yung grapes. Itsura ng grapes. Oh, may mga saging tayo. Grabe, diba? Sira ba ito? Hindi siya sira. Yung kung nag-discolor lang yung kanyang skin. Ay, makawalag energy. Kapanghinayang guys, kung lahat nito napunta to sa food waste, talaga nasa basurahan. Yun lang naman guys. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Ingat po kayo palagi and we'll see you next time. Hey, hey! Ubus namin ito ni Nico. Very good. Ito na yung grapes namin guys. Grabe kagwapa. There is maybe, I don't know what's wrong with this one. Oh, they put this in Haviki. Maybe because some pieces are look like this. I don't know. Maybe this one is got like open.
don't buy that. People don't buy this. I don't know. Let's taste. It's still edible. Pimo wants sukla. Cannot eat chocolate. Kain. Grabe kami ang chocolate guys. Galing sa food waste. May kayo.